inilagay sa archive ng Senado ang articles of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte matapos bumoto ang 19 na senador na hintayin muna ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa apila laban sa naunang desisyon nitong itiklarang labag sa konstitusyon ang reklamo. Apat naman na senador, sina Tito Soto, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, ang bumoto laban sa pag-archive habang si Senador Ping Lacson ay nag-abstain. Ayon sa Senado, inilipat lang sa archive ang kaso bilang pagsunod sa desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing walang bisa mula simula ang impeachment complaint at walang jurisdiksyon ang Senado dito. Nilinaw ni Senate President Francis Escudero na pwedeng ibalik ang kaso kung babaliktarin ng Supreme Court ang desisyon nito. Ang pag-archive ay itinuturing na kompromiso kumpara sa tuluyang pagbasura ng kaso, gaya ng mungkahi ni Senador Rodante Marcolita. Tumagal ng 6 na oras ang deliberasyon bago magbutuhan. Ipinaliwanag ni Senator Pia Cayetano na dahil sa desisyon ng Korte Suprema, walang bisa at hindi umiiral ang reklamo mula pa simula. Samantala, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na pabor siya sa pag-archive base sa nauna niyang mungkahi na ibasura ang reklamo noong pang Hunyo 10. Nag-abstain si Senator Lacson dahil hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa kanya, mas mainam na hintayin muna ang pinal na desisyon sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara bago magpasya ng tuluyan. O ito po mga kapartner ang tanong, sa inyong palagay, ito wala ng prino-prino komento to ha, bira ng bira. Sa iyong palagay, tama ba ang desisyon ng Senado na i-archive muna ang impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte habang hinihintay ang pinal na desisyon ng Korte Suprema? Bakit? Partner Badong? Okay, siyempre tayo, pabor na pabor tayo dyan sa pag-archive, no? Sagutin lang natin, yung kahulugan naman ng pag-archive, parang dismiss din yan. Kasi ma-open mo lang yan kung babalik ta rin ng Korte Suprema yung kanilang unanimous decision. Sabi nga ni Marcoleta, imposible. Imposible na yan. Kaya as good as dismiss na rin po yan dahil yun na rin po yung meaning. Pagka po hindi bumaliktad yung Korte Suprema, wala pong mag-sisisid ng ibinaon sa tubig na impeachment. At yan po ay muling bibisitahin sa February 6. Kaya lang mga partner, yun na nga, nilagyan na po ng pampahirap, no, ng Korte Suprema. Nilagyan na po, dito po sila umaaray. Yung mga congressman at mga dilawan kakamping, pati na po tong mga makakaliwa, no? Inaarayan nila na this time kung magrereklamo sila sa impeachment o panibagong impeachment sa February 6, 2026, ay mahihirapan sila dahil kinakailangan na nilang maglagay ng ebidensya. Doon sila umiiwas, partner. Hindi ko rin maintindihan. Meron kang balak tanggalin 32 million ang bumoto kay BP Inday Sara. Tapos tatanggalin mo, wala ka pa palang ebidensya, partner. Saan ka nakakita? Yun nga ang paglabag mo lang ay traffic violation. Kinakailangan pa, 'di ba? Uso ngayon, napag-usapan natin yung BMR, ano yung tawag doon sa no comprehension? Hindi no comprehension, no. Ano tawag na? Apprehension. No, Apprehension. no contact apprehension. No contact apprehension. Kinakailangan pang may ebidensya na may nilabag ka. Batas trapiko lang to mga partner ha. Tapos 32 million binoto ng mga tao. Bakit mo tinututulan na kinakailangan naman maglagay ka naman ng ebidensya? Ikalawa, partner, dapat yung ebidensya na yan ay alam. O etong kaso, alam naman ng mga bumuboto, ayaw nila. Pwede naman daw na hindi na alam. Basta ibig sabihin, as good na raw yun. Bakit daw kinakailangan? Pinipiloso po, partner eh. Ano ba yan? Tatanungin daw ba yung mga congressman? Tatanungin daw ba sila pagka, alam mo ba yung kaso? Dapat lang. Dapat bawat pumirma dyan
Alam niya kung ano yung nirereklamo kay BP Sara. By the way, no, bago ko magpa-round 2, partner, binabati ko lang si si Senator Marcoleta. Alam niyo, partner, ang daming bumilib, no? Ako mismo, proud na proud. Hindi nasayang ang boto natin. Hindi nasayang yung endorsement ni Tatay Digong. Alam mo, partner, nakita natin isang senador lang. Isang senador lang ang kinakailangan, inangat ni Marcoleta ang uri ng diskusyon sa Senado. Isang senador lang na matalino, partner. Ang tindi ng epekto sa Senado. Inangat ni Marcoleta lahat ng debate. Magmula ngayon, hindi na pwedeng mag-grandstanding ang mga katulad ng mga Tulpo brothers. Wala na grandstanding dahil magiging bopol sila sa harap ni Marcoleta, partner. Doon ako sa susunod na round. Wala pa palakpakan na dyan. Wala na tayo. Palakpakan natin si partner. Wala pa tayo. Ang galing, no? Ang galing natin si Marcoleta. Marcoleta. Talagang Alam mo, grabe. partner, Yan ba yung sinasabi nila na nabudol ang mga Duterte? Nabudol tayo. Kung yan ang nambubudol, willing kami magpabudol. Correct, wag lang kay BBM. At dahil dyan ang ating live viewers ay 999 na po, mga kababayan. Wow! Kung hindi pa tayo nag-order, di sana 1,000 na tayo ngayon, no? Alam mo ka-partner, yung sinabi ni partner Badong na inangat ni Marcolita ang Senado, parang ang tingin ko doon, alam mo yung mukha ngayon ng Senado, parang kagalang-galang na, except lang yung 4 na bugok. Yung 4 na bugok, except lang doon, no? Yung no? Yung Kiko, no, yung Soto at saka yung Biros, except lang doon. Pero ngayon, ako sa akin, sa sarili ko, kahit si Lito Lapid ay yung nagsalita siya dulo, yes, 3 litra, okay pa rin sa akin. Dahil ang sabi niya, nirerespeto ko ang Korte Suprema, Yun lang kaya sapat pumunto na, ako partner. ng yes. Yun lang, sapat na ako. Ang partner ka, BL, pasok. Yun nga yung sinasabi ko kahapon pa, partner, bago magsimula itong debate sa Senado na itong impeachment complaint na ito laban sa ating pangalawang Pangulo, ito na yung pinaka-alas ng mga nagnanais na ipa-impeach ang ating pangalawang Pangulo, partner. Kasi sa susunod na taon, mahihirapan na sila. Di ba? Gaya tama yung sinabi ko kahapon. Di ba? Kaya sila ganyan ngayon, nasasaktan. Maraming umiiyak. Teka, partner, parang dumilim yata ako. Nawala yung ilaw ko, partner. Nag-brownout pa yata. Meron akong partner. Meron akong tawag dito, UPS. Yan lang muna, partner. Mamaya na ako sa second round babawi. Natayang nga kasi. Ay, burn out! Padala kayo ng ayuda, naputulan, walang pambayad sa kuryente. Partner Bimar, pasok. Ayan, 635 ang ating likes at 1,101 na po ang ating live viewers sa sumandaling ito. Okay. Maraming salamat. Partner, Maraming salamat. nabitin ka kanina, bibigyan ka namin ng medyo mahaba lang, mga 5 minutos. Pero partner, Okay. Ayun nga, no, kahapon talaga, kahit nagbibiyahe tayo, ay naka-headset tayo. Pinapakinggan po talaga natin at talagang inisa-isa ko lahat ng mga kumounter dito kay Senator Marcoleta. Pero nauuwi po sa lahat na kung ginagawang pag-counter sa kanya ay gumagamit po sila ng mga salitang parang mga, kumbaga, yung ginamit ka ng isa, nasabi ni Senator Soto, wag daw tayo magmadali. Kumbaga, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. So, by kinounter ito ni Senator Marcoleta naman na hindi po ako sa kalsada pa ako tumatakbo, nakasapatos pa ako, kaya hindi po ako matitinik. Kumbaga, dito pa lang, nakahanda talaga si Senator Marcoleta, kahit ano po ang ibato nila, at labas man doon sa sinasabi nating legality, or labas man doon sa pag-uusap bilang abogado to abogado, kasi sad to say, para dito sa kabilang kampo,
ito pong kampo ng minority bloc ay mukhang si Kiko Pangilinan lang po yata dito ang abogado. So, hindi naman po natin tinatawaran po itong mga minority bloc, no, sa pamumuno nga ni Senator Soto. Pero ang problema kasi sa kanila, gagamit na nga lang sila ng mga flip side doon sa legality or sa mga legal na pag-uusapan, nasusup pa sila ni Senator Marcolita. Kasi dito, matibay po ang naging batayan ni Senator Marcolita. Kahit saan po nila dalhin, hindi po nila kinaya. At sino man sa kanila ang nag-oppose, talagang makikita po kahit ordinaryong mamamayan, palalaman mo talaga kung sino yung umangat doon sa debate o sa deliberation na yon, kung ano man ang tawag natin doon. Sa ngayon, masasabi ko lang, bakit itong si Senator Lacson nag-abstain? Kasi una, hindi pa rin siya, o pwede naman siya bumoto, di ba, doon sa para magno doon siya sa motion na i-archive. Pero bakit siya nag-abstain? So, doon pa lang sa puntong yon, nakarampot na nga lang sila, lilima na nga lang sila, hindi pa siya ganong kumbinse. Dito, magpapakita ng mga kababayan na kung mapapansin ninyo ha, BMR, ang nag-abstain si Lacson. oh, si Lacson nga, lima na nga lang sila, nag-abstain pa si Lacson, di ba? So, ito mga kababayan, ang nangyayari dito, makikita nyo, no, lahat sila unanimous, itong 19, itong 19, same na same lahat, halos ang kanilang sinasabi. Kung mapapunta tayo sa legality, sasabihin nila na kailangan natin gumalang sa Korte Suprema. Kasi sila naman talaga ang final arbiter dito eh. Silang nakakaalam. Yun nga, dudugtungan ko lang kanina yung sinasabi natin patungkol nga dito sa legality nila na hindi sila po pwedeng mag-dismiss dahil nga daw po hindi pa sila nagko-convene. O paano nga kayo magko-convene? In the first place, sinabihan na nga kayo na huwag kayo mag-convene kasi nga hindi nga yan karapat-dapat gawing magko-convene. Gastos lang kayo dyan, magkakaroon lang kayo ng kung ano-anong mga usapin dyan at maaabala lang kayo sa napakarami pa po. Napakarami. Naringgan din natin, di ba? Sinasabi ng ibang mga mambabatas o mga senador na mas marami pa tayong dapat pagtuunang pansin ngayon. Lalo na yung kahirapan ng ating bansa, yung nangatin ang pamumuhay ng ating mga Pilipino. Which is, dito tayo ngayon nakapokus. Bakit para bagang ang dating, itong minority bloc lang na lilima nga lang sila, bakit parang sila pa ngayon ang gustong manaig dito ngayon sa usaping ito. Samantalang, ang itong majority bloc na 19, plus back up ito ng Korte Suprema, plus ng taong bayan, ito pa ngayon yung parang gusto pang magpahinuhod doon sa 5. Hindi naman siguro tama yan. Ang argumento pa lang na sa argumento pag-uusapan, kahit saan nila dalhin at pitpitin, hindi talaga sila umuobra. Katunayan, di ba? Makikita natin, halos si Senator Marcolita pa nga lang ang isa. Tandaan nyo ha, marami pa po, may mga abogado pa po ibang mga siguro dyan na senador, no? Hindi pa po nagsalita halos. Ayun nga, si Senator Cayetano, di ba? Pero makikita natin dito mga kababayan, ang kagandahan po dito, kasi nga, hindi po umubra yung sinasabi ng 5. At ang masakit dito, nakita dito ni Senator Cayetano, na mayroon palang mga pumunta lang doon, para lang sumuporta doon sa na dati naman, sinusuportahan naman nila dati yung kay Francisco. Na ito rin noon, bakit iba na ngayon ang kanilang paninindigan? So dito mga kababayan, alam nyo, makikita talaga kung sino talaga yung nakapurma, nakasentro doon sa kung sino talaga ang gustong makakita o sino talaga ang naghanap ng katotohanan at sino talaga ang gusto ng tamang yung accountability. Kasi ginagawa ng iba, kikita naman talaga, kaya sila nandyan, kaya sila purpose. Political motivative lang po mga kababayan. Sige, mamaya na lang ako magra-round to uli. Okay, partner, hiningal ka na, tubig ka muna. Tulong kayo na away mo, partner. Ako muna. Agad ko yung sinabi ko kanina, partner, na nawala yung kuryente ko eh. No? Sige. Siya na, mga partner ha. Yun nga, sa susunod na taon, partner, halimbawa, kung hahalukayin ulit nila, bubuhayin ulit nila mula sa archive, itong impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo, mga partner, mas lalo silang mahihirapan. Dahil doon sa sinabi na mas kailangan nitong mga gustong magpa-impeach kay BP Sara ng
ebidensya. Maliban sa ebidensya, partner, no? Ang sa akin lang to, no? Etong mga senador, partner, lalo na yung iba dyan, re-electionist, partner, sa 2028, syempre maninigurado yan sila, partner, na baka sakali, kumbaga, magbabaka sakali sila na makakuha sila ng boto mula sa mga Duterte supporter. So, ang mangyayari, partner, halimbawa, kung mabubuksan ulit itong impeachment sa ating pangalawang Pangulo, ang magiging boto, majority pa rin, partner. Majority pa rin yan. Talagang madidismiss na ang impeachment sa ating pangalawang Pangulo. Alam niyo po, partner Ali, ako sa akin pagkaintindi kasi yung archive, no? Inamin po yan mismo ni Tito Soto. Pag nilagay kasi yung mga usapin patungkol sa Senado ang pinag-uusapan na, pag nalagay sa archive, considered yan as deadbolt. Hindi na yan basta-basta matalakay pa ng mga senador. Kasi kumbaga itinapon na nila yan, binasura na nila yan. Parang pinalabas lang na archive. Kasi ayaw ng ibang senador, yung opposition, minority, Masaktan. katuluyan na lang atayin yung term na dismiss. Ayaw nilang magamit yung term na dismiss. So ngayon, itong si Senator Alan Peter Cayetano nag-iisip ng ano yung pinakamagandang motion. Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, so yung motion na lang natin is motion to obey the ruling of Supreme Court that the impeachment complaint is void and unconstitutional. Yun nga yung gusto ni Senator Alan Peter Cayetano. Yung una, kumbaga motion to obey lang kasi ang sabi ng ibang senador, mga minority, wala tayong jurisdiction. Sabi nyo, wala tayong jurisdiction. Bakit tayo mag-dismiss ng isang complaint na wala tayong jurisdiction? Kaya sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, sige na nga, gawin na lang natin to obey na lang, sundin na lang natin kung ano yung utos ng Korte Suprema para hindi naman natin nilabag ang Supreme Court at hindi magkaroon ng unconstitutional crisis. Nagtatalo pareho sila, nagtatalo. Si Kung Marcolita, ang sabi ni Kung Marcolita, okay ako dyan. Kasi susunod lang tayo sa Supreme Court. So ngayon, ang napagkasunduan, nakaisip ng ibang term si Alan Peter Cayetano. Ang naisip niyang term ay to archive na lang. Pero aminado rin po itong si Senator Tito Soto na pag na-archive ang isang usapin dyan sa Senado, automatic po yan deadbolt or dismiss na. Partner ba dong? Okay, sa round 2 natin, no? Alam niyo, natutuwa po ako, naalala ko lang bigla itong si Karen Davila, no? Di ba tawag mo dyan, walang karapatan si Marcoleta dahil neophyte? Neophyte senator. Pero ang neophyte senator na to, ibang klase, no? Siya yung nag-angat ng debate sa Senado. Ikalawa, dito pa rin kay Karen Davila, ang immediate reaction nila, siyempre, imbitahin yung pinakamatalino dito sa tumututol sa Supreme Court ngayon. Dating Supreme Court Justice Adolf Ascuna. Siyempre, in-expect na sagot ni Karen Davila, eto po ay tututol. Kaya ang unang tanong niya, anong masasabi mo, no, Adolf Ascuna, dito sa ginawang botohan sa Senado? Ako'y sumasang-ayon. Durog si Karen Davila dahil ang ina-expect niya, eto magandang pambara niya si Adolf Ascuna dahil justice to. Pero sumasang-ayon at nakalimutan nila yung mga justices, alam po ninyo, mahilig po yan nag-igalang yung ating mga Korte Suprema. Yun yung nakakalimutan nitong nasa mass media. Pasensya na at nabanggit ko lang si Karen Davila dahil siya yung kumakatawan sa mass media sa sa traditional mass media natin. Nakakatawa, partner, nakakatawa na lahat, no, kitang-kita natin. Ito po yung panalo po natin na to, okay po yan, i-appreciate natin yung 19. Pero para po dito sa mga matagal ng Duterte supporters, ito po yung ipinanalo natin, no?
ito po yung ipinanalo natin nung nagdaang eleksyon. Para po bigyan ko lang kayo ng halimbawa, sila Chis Escudero and company, yung mga katulad niya pong senador, ilang beses na nating nasabi to rito, kaya po yan, ganyan ang kanilang aksyon dahil nakita po nila sa aktwal kung paano po yung Duterte votes. Kung paano po yung Duterte votes ay sinero yung mga magagaling na, ay hindi pala magagaling, yung mga sikat na kandidato ni BBM sa Mindanao, partner, at sa maraming bahagi ng Visayas. Zero sila, partner. Ang nanalo sa Mindanao, lahat Duterte at saka yung plus 2 ni BP Sara. Yan po, yung mga taga Mindanao, yan dito si Kapiel, yan na magpapatunay. Zero sila. Ngayon, kung may ambisyon ka, katulad ng ambisyon nila Chis Escudero at iba pang mga senador, kung may ambisyon ka mas mataas pa sa Senado, kung may ambisyon ka na ikaw ay maging senador pa muli sa 2028, hindi mo pwedeng hindi i-recognize yung nasiro, yung mga anti-Duterte dito sa Mindanao. Malaking boto yan, partner. Yan po, congratulations po sa lahat na sa atin. Hindi lang po sa mga taga Mindanao, taga Visayas, pati kasama po lahat ng mga taga Luzon at siyempre lahat ng OFWs bumoto sa Duterte. Atin po yan, panalo natin yan. Huwag po kayong maniwala na tayo umasa lang sa mga senador, hindi po. Kaya po sila bumoto pabor sa atin dahil nakasalalay dyan yung ambisyon nila. Yan po ang sinabi pambabara kay Chis Escudero ng dean ng college graduate school ng San Beda. Law school ng din po to si Father Ranilio. Partner, tapusin ko lang, 1 minuto na lang. Nagbanatan sila ni Marcoleta ay ni Chis Escudero kasi sabi ni Chis Escudero, 'di ba, sa kanilang lahat, baka naman hindi naman talaga kayo for accountability. Yan kasi mukhang bibig nila Kaya gusto nyo ma-impeach si BP Sara dahil gusto nyo na accountability. Ano ang bara sa kanila ni Chis Escudero? Baka naman kayo ay hindi talaga for accountability. Talagang kayong lahat ay anti-Duterte lang. Kaya pinipilit ninyo si BP Sara dahil kung kayo ay for accountability, lahat yan, lahat ng mga dahilan ng pagbaha ng Pilipinas. Sabi nga, si BP Sara ba may dahilan ng pagbaha? Lahat ng mga korupsyon, tututulan nyo rin. Hindi. Siningil out ninyo mga Duterte. Ang balik naman ni Father Ranilio, dinto ng San Beda, kay Chis Escudero. Baka naman hindi mo ginagampanan yung pagiging senador mo. Kaya ka nagsasalita ng ganyan. Baka naman ikaw ay umaakto dahil sa iyong ambisyon sa 2028. Mga partner, pwede yun. Hindi naman natin talaga original at kakampihan. Kaya ang nagtulak sa kanila para kumampi sa atin yung boto natin noong 2020 pa. Ito, katatapos na mid-year election. Kaya, midterm election. Kaya congratulations sa ating lahat. Yung boto ninyo, yan po ang dahilan kung bakit ipinapanalo nila Marcoleta ng mga Duterte Black ang mga kanilang mga argumento sa Senado. Tama ka dyan, partner Badong, kasi nga, tingnan mo baka na-miss, na nakaligtaan lang natin yung mga bumubotong 19. O ito yung bumotong 19 po na pabor na ma-archive yung naturang impeachment complaint, meron diyang dalawang miyembro ng minority ni Tito Soto. Correct. Si Tito tinabla si Tito Soto dito Kasi tutugtog ako sabi mo, partner Badong, na talagang yung mensahe natin nung nakaraang midterm election, yun yung nakahatak dito. Kaya itong si Subire at si Ligarda, minority to, di ba? Iniwan si Tito Soto. O sinong pumunta doon? Si Kiko at Bam, na majority din yan sa Senado. Di ba, miyembro sa Senado si Kiko at Bam. Nabudol sila, no? Sa majority, kumampi sa minority. So ngayon itong 19 natin ngayon, merong dalawang minority na iniwan si Tito Soto. Baka nga, natakot, baka matulad ito sa 2028 election, tatakbo bang senador, baka magaya nung nakaraan, kagaya ni Pacman o sino ba, pambato ni Bongbong Marcos, na inodoro yung binagsak. Partner KPL, pasok!
Partner, susugan ko lang yung sinabi ni partner Badong na ako ang makakapagsabi kung gaano kalakas ang mga Duterte di lang dito sa Davao kundi sa buong Mindanao. Kasi nung mga nakaraang linggo, partner, may lumabas sa isang pahayagan, hindi ko na lang babanggitin kung anong klaseng pahayagan yun, at alam ko naman na bayanan yun, partner, no? Nagsasabi, partner, na lumalakas daw, dumadami daw ang mga taga-suporta ni Martin Romualdez dito sa Mindanao, partner. Kalokohan yan. Kasi, nakuha ko na kaagad yung plano nila, partner, eh. Para bagang nagmamind conditioning na sila, partner, ngayon pa lang. Kasi, hindi lingid sa ating kaalaman na itong si Martin Romualdez merong planong tumakbo di umano sa pagka-presidente sa 2028. So, kung halimbawa, partner, hindi lumusot o hindi nila maipanalo itong impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo, ito na nga, na-archive na nga yung article of impeachment, partner, dito na papasok, partner, ang mind conditioning. Partner, ang bilis nilang tinuyog yon at bumagsak na. Hindi nga talaga dumating sa dulo na talagang nanalo, di ba? Nahirapan talaga itong si Binay. So, ito dito kay Vice President Inday Sara Duterte, hindi nila akalain na ginamit na nila lahat. Pero yun yung mga partner, nagsama-sama na yung mga loyalista, mga dilawan, mga pulahan, lahat-lahat na sila ng mga nagsama-sama talaga sila, nag-unite sila kahit dakilang magkakalaban po itong mga taong ito, pero nagsama-sama sila for the sake, ito lang po para kalabanin at patumbahin ang mga Duterte, pero nabibigo po sila. At ngayon, ramdam po ito ng mga senador, kung kaya't ang mga senador nagulat din ako. Alam niyo mga partner, ako nagugulat din ako eh. Siguro yung mga Villar at ang Cayetano, given na yan dahil mayroon na po yan mga pinagsamahan sa mga Duterte. Pero, mga tolpo, Hindi rin naman. yung Cayetano, hindi rin. Kaya nga, hindi, sinasabi ko, paano, mayroon nang pinagsamahan si Cayetano mismo dahil nakasama ni Tatay Digong yung Vice President. Kaya kung may benefit of the doubt ako sa Cayetano, kasi nga sila ni Cayetano, ay si Pia, di ba? Hindi Pia. naman talaga yan. Hindi, oo. Mukhang murlining po yan sa mga dilawan eh. Ito namang mga tolpo, alam naman natin na itong si Erwin Tulfo. Nagulat ka doon, no? Nandun ito lagi kay Tampi, di ba? Lagi itong nakasunod, nakabuntot doon. So, sabihin na lang natin to si Rafi Tulfo. Alam niyo, nakita ko kay Rafi Tulfo, nadala ito mga partner, alam niyo, tatandaan niyo nung 2022 election noon, na ang subscribers nito, milyon-milyon ang nawala sa kanyang YouTube Nabawasan. channel. Oo, nabawasan. Kaya, alam na nila ito, lahat ng mga pangyayaring ito na yung pinaka-last mura nila. At itong last mura nila, kung tutuusin lang, kung brinaso lang talaga ito kagabi ng mga senador ng PDP, mayroon lang talaga doon, siyempre, halimbawa, nag-second demotion si Senator Bato. Hindi ko naman pinapangunahan, lahat po sila, nag-second demotion po sila doon sa motion ni Senator Marcolita na i-dismiss ito. Kayang-kaya ito mga partner. Bakit? Kung titingnan natin, 13 lang, di ba? Kasi 24 yon. Dapat lamang lang ng isa yung mananalo dyan eh. Kasi nga, hindi naman po ito about sa impeachment. Kasi sa impeachment, kailangan 16 ang makukuha nilang senador para manalo sila. Para makonvict nila si BP Sara. Ngayon, si BP Sara naman kailangan ng siyam. Dito naman ngayon, 13 lang. Nakita natin kagabi yung butuhan, 19, at nagulat na tayo dito sa mga brothers, Tupo Brothers, Cayetano Brothers, Villarda, brothers and sisters. Estrada pa. Yung Estrada pa pala. So, 4 ito ng mga magkakapatid. Lahat ito, Siblings. nakuha ni Vice President Inday Sara Duterte, pumapabor doon. Ito nga, yung panggulat pa rin natin, nila Loren Legarda, alam ko talaga magsasite ito doon sa kabila eh. Loren Legarda at saka yan si Lito Lapid, mga partner. Kasi di ba, matatandaan ninyo dati, humatol Si Subiri, minority yan eh. Si Subiri din. Ito si Lito Lapid, humatol na yan dati sa isang natanggal na Corona.
Corona. Di ba hahaton siya noon? So iniisip ko talaga, hahaton ito, pabor na naman doon sa kabila. So yun mga partner ang nakita ko rito. Kaya ang pinaka lesson learned dito, alam na nila na talagang hindi na nila kayang pigilan ang Sara Duterte sa 2028 election. Okay. Yun nga yun, Alam mo, partner, sige, yun sige. Yun nga yung sinasabi ko. O bakit itong mga ibang senador na nagtataka kayo, para sa akin, hindi na nakakapagtaka yun mga partner eh. Natural yan na ngayon pa lang magsisipagbaliktaran na sila. Kasi nga, re-election ni sila partner, nagbabaka sakali mga yan na makuha nila ang atensyon natin at iboto natin sila sa 2028. Yan ang nakikita kong dahilan. Basahin ko lang yung hanap buhay partner. Mercy Morano at saka si dalawa to partner ha. Itong isa si Myra, Jim Taylor. Ayan, partner. Okay, maraming salamat po sa mga nagpakulit. Partner ha, dudugtong lang ako kay partner Vimar kasi mukhang nakita ko si partner Vimar nag-alala. Kasi sabi ni Vimar, archive lang, gusto ko dismiss. Lahat tayo ay gusto talaga natin dismiss yung mangyayari. Pero wag po kayong mag-alala partner Vimar. Kasi si Soto, inamin na po mismo niya na wala pa sa kasaysayan ng Senado na pag mayroong na-archive na mga usapin ay nabubuhay muli at napag-usapan. Hindi na po napapag-usapan yung mga na-archive na mga isyo. Matik po yan, basura na yan, deadball. Galing na po sa bunganga ni Soto, deadball na ang naturang impeachment. Kahit pa sasabihin ng Supreme Court na ma-reverse yung kanilang decision, malabo nang mapag-usapan. Bakit partner? Mayroon ng mga priority. Ang mga Senado, may kalendar na yan, na sunod-sunod na yan. Kaya malabo na yung isang usapin na na-archive at mapag-usapan pa. Deadball yan, dismiss yan, considered. Ina-archive lang para hindi masyadong Magandang insulto. pakinggan. Oo. Para magandang pakinggan lang ba? Para hindi masyadong insulto sa Hindi mga masyadong umiipal. Hindi masyadong masakit. Pero yan, considered yan as deadball. At sabi nga ni Kung Marcolita, wala pang nangyayari sa pagiging abogado ko in 40 years na mayroong decision ang Korte Suprema na unanimous decision, 13-0, lahat ay kumampi doon sa kautusan ay deklarang unconstitutional yung naturang impeachment na na-reverse ang kanilang decision. Malabo po yun kasi kailangan nilang 8 para ma-reverse. Ang resulta yan talaga basurang-basura po. Considered yan as dead, sabi ni Tito Soto. Partner ba dong? May dugtong ka pa? Meron pa partner, yung mga reaction naman ng mga congressman na dahil sige. dito po kaya sa sinabi ni sa speech ni Senator Amy Marcos na masyado naman kasi kayo ang pakialaman ang sabi niya, unahin daw ng mga congressman na tanggalin sa pwesto si Bonjing. Tambi. Bunjing na tawag partner, no? Bunjing. Bonjing na. Ako nga, sinigurado ko muna. Sabi ko, sigurado ba kayo? Kasi baka nakaidlip ako eh. Baka... Partner ba dong, pag sinabi mong bunjing, ano bang ibig sabihin nun? Yung kasi may sikat na karakter nung araw sa Filipino comics na Bonjing, malaking tao yan na parang abnoy ba? Abnoy. Ganun yan yung Ato ti Bonjing! Ganun. Parang may sinto-sinto, parang ganon. Correct. Parang ganon. Parang nakikita. Yung yun. Bagay na bagay yan. Ang reaction po nitong mga congressman natin, wag daw lalong-lalo na si Suarez ng kung di ako nagkakamali, congressman yan dito sa may na isa po sa Quezon, no, na isa sa mga tinatawag na congressman slash contractor partner. Nagtataka naman ako, contractor na. Bakit kaya hindi nila mapagawa yung kanilang mga kalsada dyan sa Quezon? Takan-taka naman ako. Sila na, congressman na, contractor pa, hindi pa maayos yung kalsada. Dito naman po sa amin, sa San Jose del Monte, kahit papano, talagang hindi naman binabati po natin mga mayor at congressman dito na talagang
may kalsada namang maayos. Anyway, partner, sabi nila, wag daw makialam si Senator Amy sa kanila. Dahil, kumbaga, igalang yung, siyempre, separate sila. Pero, tanong ko lang po sa mga congressman na to na nagsasabi na wag silang pakialaman sa kanilang kung ano ang gagawin nila sa Congress. Bakit po kayo, Vice President ng Pilipinas, bakit ang tawag nyo noon pusit? Sige nga, bakit hindi nyo ginagalang? Gusto nyo igalang yung pinuno ninyo, pero yung pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng bansa, hindi nyo halos igalang dyan. Sigaw-sigawan ni Abante, no? Pagsabihan nyo ng pusit at kung ano-ano pang masakit na salita. Dapat, bago kayo magsalita ng igalang yung pinuno nyo, igalang nyo muna yung pinuno ng bansa. Partner. Correct. Tama, tama. Alam mo, partner, Badong, si Martin Romualdez, di ba impeachable din siya, no? Hindi na, di ba impeachable yan? Si Hindi, Martin? partner. Hindi nila kinakailangan ma-impeach. Anytime pwede silang tanggalin. Partner. Ngayon, May napagbigyan. simple vote of majority. Mga partner, Pwede silang matanggal. mga partner, Partner ngayon, KPL. ngayon, napagbigyan na natin yung kagustuhan nila na magsampa sila ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Baka naman merong ibang mambabatas dyan na magaling at matalino at matapang na magsampa din kayo ng impeachment naman kay Bongbong. Ha? Kabongbong. Kaibigan mo. Mahal mo yun. Okay, kapitbahay ko si Bongbong. At saka yung kaibigan ko si MR. Hindi, partner, linaw lang natin yung mga House Speaker, hindi po yan tinatanggal by impeachment. pala. Simple vote of majority ng mga congressman, pwede siya matanggal. Yun. Sila lang pumili yan eh. Palitan nga nila. Baka naman. Ayan, partner. Si Bongbong na lang, diretso. Yung puno na, no? Yung puno na. Partner BMR, may dagdag ka pa bago tayo tutulak sa napakainit rin to na issue. Continuous rin to. Mayroon akong idadagdag na nakita ko na kung sino ang kapalit. Papalitan na si Bonjing. Papalitan na si Bonjing. Yung taga Nabutas na congressman. Ay, si Janko! Yari ka ngayong Bonjing. Si Alam, Bonjing partner, pala mga kababayan, siya yung ang kanyang chupon, yung kanyang dede, isang galon Malaki. na gatas. Yun nakagalon siya. yan pala si Bonjing. Ayan. Kaya nakikita natin yan sa mga memes ngayon sa FB. So, yun yung pinaka-latest update mga kababayan. Dahil nagsalita na po ito si Senator Amy Marcos, bakit hindi na lang palitan yung si PB Bonjing ninyo dyan? Huwag nyo nang masyadong binibaby yan. Damulag na yan eh. Huwag nyo nang masyadong bibihin. At mayroon naman, isang gwapong-gwapo na talaga naman nagsasalita ng diretsahan na mayroon pong katiwalaan na nangyayari dyan. At milyon-milyon po ang halaga para lang po papirmahin ang mga congressman na hindi po binasa yung mga articles of impeachment, basta lang po sila bulag, ang nakita lang po nila yung halaga ng pera. Kaya nagkahetot sila ngayon dyan. Bonjing, magdede ka na lang muna. Wag ka na sa speaker. Medyo mainit yung talakayan ngayon at nakalimutan ni partner BMR. Ilang views na tayo, partner BMR? Ayan, mayroon na po tayo 1,540 at 1,000 mahigit na po ang ating likes. Palakpakan natin mga partner. Ayan, maraming salamat kahit ganyan lang mukha ni KPL, nandito pa rin kayo. President, maraming salamat din sa mga nagpatulay kay Heidi Sacro at kay Agaw Amik TV. Ayan.